So, magandang araw mga pasyente. Kamusta na kayo? So, kamakailan lang ang ating Gilas player, ang ating high flyer na si Renz Abando ay nagkaroon ng malubhang injury, no? So, ito, panoorin muna natin ang nangyari. Salamat dito sa ating uploader na si Every Mom Day G. So, panoorin natin ang nangyari. Okay, let's go. Ayan, So, papunta siya sa rebound, no? Offensive rebound. Nakita mo, ginulang siya. Ginulang siya nung import ng kalaban, no? Na dating NBA player, no? Nakita niyo. Malinis naman yung talon ni Renz, no? Pero tinulak siya sa puwet. Kaya napahiga siya. Actually, very dangerous yung ganong... Nagtataka ako, ba't hindi nakita ng mga referee? Hindi nakita ng mga referee na deliberate na tinulak siya. Okay lang sana kung ano, talagang aksidente. Ito, sinadya eh. Nakita niyo ba, mga pasyente? Okay, no? So, dito so pag-uusapan natin yung injury na nangyari sa kanya, no? Basically, pahiga yung injury niya, no? At tinamaan yung kanyang spine, vertebral column, no? Yan yung pumoprotekta sa ating gulugod or ating spinal cord, no? So, kita natin, no? Sobrang in pain siya. Medyo nakahawak siya sa ulo. Yan sa may likod ng ulo kasi ayon sa official report, may tama rin sa may batok, no? Sa occipital area. Pagtama niya sa sahig, yung ulo niya gumanon. So, nag-impact din sa likod ng ulo. So, maganda dito, buti hindi siya nawalan ng malay, no? Kasi mas seryoso kung nawalan ng malay, no? Kasi namimilipid siya sa sakit. Yan. Tapos pagulong-gulong, no? So, ang nangyari dito, pag-usapan natin, no? Usually, pag mga ganyang injury, mas maganda, dapat nakahiga muna ang pasyente, no? Kung ano, may nangyaring ganito, na bulabog, na hulog yung player, or kung sino, tapos nagsususpect tayo na may tama yung gulugod, kailangan nakahiga, no? Bawal umupo, bawal itayo. So, hintayin natin panatilihin natin gising, no? Gising yung pasyente. Huwag natin patutulugin, no? Tapos, hintayin natin yung stretcher. Tapos, from the stretcher, ipa-properly lag rolling, wag hawakan sa leg. Alam yun ng mga paramedics, no? So, ilalagay siya sa stretcher. Tapos, saka na dadalhin sa hospital, no? Kasi, pag ganito, i-rule out natin kung may injury. Kung may injury sa spine, no? Ang masama, merong injury. Nung napanood ko to, akala ko, walang injury kasi nakatayo dito si Renz, nakatayo siya kaagad, no? Pero delikado yun, no? Pag tumayo ka agad, pwede mong ma-worsen yung injury, no? Parang yung nangyari kay Eddie Garcia. So, si Eddie Garcia, nung nadulas siya, hinila siya ng mga tauhan doon, hinawakan pa sa leeg. So, imbes na ma-save sana si Eddie Garcia, mas lalo pang, baka yung mga kinamatay niya, no? Mas lalong na dislocate yung niya, gulugod, no? So, dito, nangyari, gumising si Renz dito, tapos tatayo siya ng mag-isa. Nandun na yung stretcher, Tama naman yung ginawa ng KBL Medical Community. Nagdala sila ng stretcher, yun ang proper way dapat. So, ang advice ko dito, sana pag may nangyaring ganito, wag natin patayuin kagad, no? Iwanan natin nakahiga ang pasyente at suportahan ang leg, no? Pag may brace na siya, yung kumakapit dito sa leg, pwede na siyang igalaw, no? Pero kung
ganito, nag-suspect tayo may tama, wag muna. Kasi pwede siyang maparalyze dito. Okay, tingnan natin yung ano. Ayan, tama yan, tama. Kaso si Renz, sariling tumayo, sana. Mali ito, napakadelikado na ito, no? Kasi yan, nagagalaw niya, gising siya. Kung tinuloy niya yun, baka mas lalo pa siyang, marami mga possibility na pwede mag-worse, no? So, pag-usapan natin yung nangyari, yung injury kay Renz, no? Ayon dito sa Manila Bulletin, nagkaroon daw siya ng fracture. Ayan, sabi, nagkaroon siya ng fracture sa kanyang 3rd and 4th lumbar vertebrae, no? Ang ibig sabihin niya, dito sa may balakang, no? Yung spine natin doon, may 5 lumbar na buto. Tapos yung pangatlo at yung pang-apat, nagkaroon ng fracture. Ngayon, maraming klaseng fracture, no? Maraming klaseng fracture. Pero kadalasan, pag nakita mo yung impact ng nangyari kay, pahiga, no? So, usually, mga ganyan, burst fracture, no? Parang sumabog yung buto. Kasi pwede rin nayupi yung buto, ganon. Compression fracture yun, no? Usually, nangyayari yung mga compression fracture pag paupo. Kuwari na natumba kayo mula sa itaas, tapos paupong na tumama yung puwet nyo. So, usually, nako-compress. Ganon. Yung yupi. Pero pag ganito, nakita nyo kay Renz Abando, pahigang ganon. So, most likely, burst fracture, no? Nagbasag yung buto niya, no? Ngayon, pag may may burst fracture, titignan muna natin. Ang unang gagawin dyan, dadalhin sa hospital, tapos nakahiga lang siya, bawal tumayo, tapos i-check, physical exam, i-check kung nagagalaw niya ba yung paa niya, nakakaihi ba siya, nararamdaman niya ba yung tusok dito sa baba, no? Sa lower extremities, no? Pag okay naman yun, mukhang okay naman kasi nakatayo siya. Nakatayo siya nung after 5 minutes, nakatayo siya. Nakalakad. So mukhang okay naman neurologically, no? Ang ibig sabihin nun, wala siyang spinal cord injury, no? Yung pinakagulugod natin, mukhang hindi naman naiipit. Sa tingin ko lang, kasi nakatayo siya, So pag ganun, medyo magandang senyales yun, no? So usually ang gagawin dito, pag ganito, since dalawa yung tinamaan sa kanya, L3, L4, depende sa surgeon yun, no? Pwede nga operahan or pwede silang magsuot ng brace, no? Kaya sa tingin ko baka operahan to, para mas mabilis yung recovery. Ngayon, kung hindi o-operahan, magsusuot siya ng gantong brace. Palagi yung susuotin yan, usually for 6 to 8 weeks. Pag nakahiga naman, pwede naman tanggalin yan. Basta pag nakaupo siya at nakatayo, kailangan suot niya palagi yan, no? So yun, yung sinabi ko kanina, kung may naipit, may compression fracture, usually naapektuhan, may panghihina, no? Minsan yung iba hindi magalaw yung paa o mahina, tapos hirap umihi, hirap tumae. Yan ang mga senyales na mayroong spinal cord injury, no? So nasabi rin kanina sa injury na tinamaan din yung likod niya, no? Likod ng ulo. So pag may head injury, wina-watch out natin kung may loss of consciousness ba, kung nawalan ba ng malay o nagsusuka. So yun yung observe natin yun. Kung mukhang wala naman nangyari sa kanya, kaya good sign yun. Tapos yan, ito yung mga spinal cord, ito yung mga spinal surgeon, no? Pwede siyang operahan, no? Tapos ang sabi sa kanya, yung mga article, no? Sabi daw,
fatal injuries. No? Medyo nagkamali siguro ng translation yun, no? Yung fatal injuries. No? Ang ibig sabihin ng fatal injuries, nahulog si Renz at namatay siya doon sa injury na yun. So, non-fatal. No? Yung injury niya, hindi fatal. Pero, delikado. No? Pwede siya mag-cause ng paralysis. Yun ang worst na pwedeng mangyari kay Renz. No? Sana hindi nag-worse. Kasi tumayo siya kasi. Yun ang medyo pangit dun eh. Nung tumayo siya, no? Sana humiga muna siya. Hindi niya pinilit tumayo, no? So sa ngayon, sabi sa news, no? Ano daw, ang ano nila, after 1 month, baka makabalik na si Renz, no? Pero sa totoo lang, medyo imposible yan, no? Usually, pag mga ganitong, ano, 4 weeks na, 4 weeks ang, ano, malabo yun, no? Kasi yung buto, pag may fracture, kinakailangan yan ng at least 6 weeks para maghilom on its own, no? So siguro to be safe, no? Siguro 6 to 8 weeks ang pahinga ni Renz dito. Tapos from there pwede na siyang bumalik sa mga activities na. So para sa akin, kung wala namang panghihina, walang problema sa pag-ihi, ganun, mukhang maganda naman ang kalalabasan ng injury, ang ganitong klaseng injury, ha? So kailangan lang protektahan, magsusot lang siya ng brace, at yun, maganda na. Maraming salamat at nakalakad siya, conscious siya at hindi masyadong malala. So pagdasal natin si Renz Abando, napakagaling na itong player, isa sa mga pinagmamalaki ng Gilas Pilipinas, saka napakagandang panoorin kasi super high flyer, no? Kahit na maliit, masipag, no? So maraming salamat and thanks for watching. Please like and subscribe.